hapon, lapo-lapo niyan. Ako ang inyong kadabilita, si Kim Chloe Parido, patungkol sa isyong implikasyon ng feminisasyon ng migrasyon. Pag sinabi nating migrasyon, ito ang proseso ng paglipat ng tao mula sa isang pook patungo sa ibang pook upang doon manirahan ng panandalian at pangmatagalan. Salamat naman sa iyo, Miss Kim. At ito naman ay babalita ko ang forced labor. Ang forced labor ay isang anyo ng human trafficking ayon sa International Labor Organization. Ang forced labor to forced labor ay konektado sa mga sitwasyon kung saan ang mga tao ay pumersado pinagtatrabaho sa pamagitan ng dahas o pananakot o kaya't mas tagong pamamaraan tulad ng pagbabaon sa utang, pagtatago ng ID at passport o pagbabanta ng pagsusumplong sa imigrasyon. Solusyon. Ang solusyon ng forced labor ay bawal sa ating batas ang forced labor kaya't kung mas nais na itong solusyonan ng pamahalaan, mahalaga lamang higpitan ang pagpapatupad ng batas. May bahagi rin na dapat ginampanan ng mamayan dito. Importante mag-aral ng sapat na skill upang hindi mapilitang pumasok sa mga hanap buhay na hindi niya linya. Mamagkat ito ay marahil na huli para sa may mga edad at trabahador, hindi makatarungan ang forced labor sa kahit anong sitwasyon kung kaya't mahalagang masugpo ito. Ang human trafficking ay isang illegal na kakalakan ng mga tao para sa mga layunin ng productive slavery, commercial, sexual exploitation, sa pilitang paggawa o sa isang modern day form of slavery. Nasasangkot ito sa pangangalap, paghahakot, paglilipat, arboring o pagtanggap ng tao sa pamamagitan ng paggamit ng pabanta o paggagamit ng persa, iba pang anyong pagpipigil o iba pang paraan pandaraya, nanlilinlang, pag-aabusong kapangyarihan o nangingipis yung kahinaan o ang pagbibigay o pagtatanggap ng kabayaran sa benepisyo upang makamit ang paghihikulot ng isang tao na magkaroon kontrol sa ibang tao para sa layunin ng pagsasamantala. Bawat taon, libong-libong mga tao, mga kababaihan at mga bata na mahuhulog sa mga kamay ng mga traffickers. Sa kanilang sariling bansa at sa ibang bansa, ito ay nakikilala bilang pinakamabilis na lumalagulong krimen sa mundo. Nakatawag ang aming pansin na lumaganap sa sitwasyon ng ito na kaya kami ay nagdesisyon tukuyin ang sanhi at bunga ng pagsang ito. Bilang mga manunulad, pangunahing papel na ito nais naming ibahagi sa mga mambabasa ang kinabasang ang aming pinakaliliksing upo sa paksang ito. Ipagtingin sa taong bilang isang pag-aari, ang slave o alipin ay maaaring ibenta ay pagpalit ng kanyang pinagsisibrihan. Maaari siyang gamitin ng anumang paraan na nais ng kanyang amo ng walang katumbas na kabiyaran. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Padsrawati Caberio at ngayon tatalakayin natin tungkol sa pang-angkop sa pamantayang internasyonal. Bologna Accord ay hango mula sa pangalan ng isang universidad sa Italy na University of Bologna, kung saan nilagdaan ng mga ministro ng edukasyon mula sa 21 ng mga bansa sa Europe ang isang kasunduan na naglalayon na iakma ang curriculum sa bawat isa upang ang nakapagtapos ng kurso ay sa isang bansa ay madaling matatanggap sa mga bansang nakalagda rito. Kung siya man ay nagnanais na lumipat dito. Dahil sa kasunduang ito, mabilis na inaakma ang curriculum sa hinihinging pagbabago ng industriya bukod sa mabilis na paglipat ng mga manggagawa at profesional na siyang kinakailangan ng iba't ibang kumpanya at negosyo. Washington Accord ay nilagdaan noong 1989 ay kasunduan pang-internasyonal sa pagitan ng mga International Accrediting Agency na naglalayong iayon ang curriculum ng engineering degree program sa iba't ibang kasaping bansa. Sa makatuwid, ang engineering graduate sa Pilipinas ay hindi itinuring na engineer sa mga bansang nabanggit. Dahil sa mga kasunduang ito, maraming mga Pilipinong
profesional sa iba't ibang bansa ay hindi nakakuha ng trabaho na akma sa kanilang tinapos. Isa pang dahilan dito ay ang kakulangan ng bilang ng taon sa basic education, kaya naman second class professionals ang tingin sa maraming mga Pilipino. Kung ihahambing sa mga maraming bansa, isa na lang ang Pilipinas sa may pinakamaikling bilang ng taon ng basic education bilang tugon ng pamahalaan ay ipapatupad ang K-12 curriculum. K-12 curriculum. Naglalayong iakma ang sistema ng edukasyon ng ibang bansa. Inaasahang ng reformang ito na may angat ang mababang kalidad ng edukasyon sa bansa at matugunan ang suliranin sa kawalan ng trabaho sa bansa.